Isang magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan at mga suki nating taga-subaybay. Ngayong gabi po ay ngayon lang ulit tayo nakapag-live sapagkat medyo busy po ang inyong lingkod. So, sa gabing ito mga giliw kong mga taga-subaybay ay meron tayong pag-aaralan. No? Pag-aaralan natin sa gabing ito is yung tungkol sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and verse 5. Kung ating pong titingnan, ating babasahin ang sinasabi po sa talatang ito. Ito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and verse 5. Hindi ko po ma-share ang aking screen sapagkat hindi ko po na-set up yung laptop ko ngayon. So, panandalian lamang po ito, no? Kunting panahon lamang ang ating i-google dito. Atin lamang sasagutin ang mga kadalasang katanungan ng ating mga kaibigan na tungkol sa pagbabawal ng mga hayop na binabanggit sa Biblia na karumal-dumal na hindi pwedeng kainin sang-ayon sa Biblia. So, basahin po natin mga kapatid ang sinasabi po sa banal na kasulatan. Ito pong kadalasan na argumento na ginagamit ng ating mga kaibigan. 1 Timothy chapter 4 verse 1 and verse 5. Ito po ay Tagalog version. Sabi po dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga panlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung ating po makikita mga kapatid, dito po sa verse 1, sabi po dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Tapos binanggit po dito mga kapatid, na yung mga taong sinungaling nagpapalaganap ng mga aral ng demonyo, gaya ng mga ito, mga bawal ang pag-aasawa at ang pagbabawal sa mga ilang uri ng pagkain mga kapatid. So ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, ang punto po na nais ko pong i-emphasize sa gabing ito. Ang katuruan ba ng Seventh-day Adventist na sa doktrina po ng Seventh-day Adventist, yung tungkol sa pagkain na karumal-dumal, yun ba ay aral ng demonyo mga kapatid, mga kaibigan? Sa gabing ito mga kapatid at mga kaibigan, tingnan natin ang talatang binabanggit sa banal na kasulatan. Sino ba ang nagbigay ng mga katuruang ito sa mga Israelita? Basahin po natin mga kapatid ang Leviticus chapter 11 verse 1 and verse 2. Sabi po dito, and the Lord spoke to Moses and to Aaron, saying to them. Sino pong nagsasalita? Ang Panginoon po ang nagsasalita, kumakausap kay Moses at sa kay Aaron. Sabi po dito sa verse 2, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat among all the animals that are on the earth. Kung makikita natin mga kapatid, mga kaibigan, sino nagsasalita? Sabi ng ating Panginoon sa kay Moses at sa kay Aaron, sabihin nyo sa mga anak ng Israel na ito ang mga pagkain o ito ang mga hayop na
pwede ninyong kainin. So, sino ang nagbigay, mga kapatid, mga kaibigan, ng katuruan tungkol sa pagkain? Ang demonyo ba? In Leviticus 11 verse 1 and verse 2, ang Panginoon po mismo ang kumausap kay Moses at kay Aaron. Isa pang talata, mga kapatid at mga kaibigan. Dito po tayo sa Genesis chapter 7 verse 2. 7 verse 2. Sabi po dito, mga kapatid, Genesis chapter 7 verse 2. You shall take for yourself 7 of every clean beast, the male and its female, and 2 beasts that are unclean, the male and its female. Dito naman po sa Genesis chapter 7 verse 2, sino man po ang kinakausap? Sino naman po ang nag-usap dito? Ang ating Panginoong Diyos at si Noah, mga kapatid at mga kaibigan. Sinasabi po ng ating Panginoong Diyos sa kay Noah na kumuha ka ng 7 pares ng mga malinis, lalaki at babae. At ang karugtong po nun, mga kapatid, mga kaibigan, at 2 hayop na hindi malinis, lalaki at babae. So ang punto ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, so ang turo po ng ating mga kapatid, hindi ko po babanggitin ang ibang denomination, na ang katuruan daw ng Seventh-day Adventist tungkol sa pagkain ay aral ng demonyo. Kung babasahin po natin ang talata, sino ba ang nagbigay ng katuruan tungkol sa pagkain? Ang demonyo ba? O ang ating Panginoong Diyos mismo? At mga kapatid at mga kaibigan, at pinapatunayan din ito sa talatang kanilang ginagamit kadalasan. Dito po sa 1 Timothy chapter 4, verse 5. Sabi po dito, sapagkat ang mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Take note po natin, mga kapatid at mga kaibigan. Sa panahon ba ng mga apostol, ay meron na bang New Testament? Sa panahon ba ng mga apostol, ay meron ba silang ibang librong pinag-aaralan? Wala po, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat ang Torah ang kanilang nagiging basihan o ang Old Testament, mga kapatid at mga kaibigan. So, ibig sabihin, sinasabi doon sa verse 5, sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos, mga kapatid? Yun ang Old Testament na kanilang pinag-aaralan at ang kanilang itinuturo. At sa pamamagitan ng panalangin. At the same time, mga kapatid, mga kaibigan, sa talatang ito, sinasabi ng banal na kasulatan, mapapatunayan natin kung anong aral ang itinuturo ng Seventh-day Adventist. Na ayon po sa banal na kasulatan, mga kapatid at mga kaibigan, wala pong dagdag, walang bawas. Diba, mga kapatid? Klarong-klaro po na ang nagbigay ng katuruan tungkol sa mga karumal-dumal na mga hayop, malinis at mga maruming hayop, mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Nasa atin na po, mga kapatid, mga kaibigan, ang sagot kung paano natin tatanggapin itong explanation po ng Biblia. Maraming salamat po. Naway naliwanagan po tayo sa gabing ito at pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating pagpapatuloy sa hahanap ng katotohanan. Katotohanan na magbibigay ng liwanag sa atin sa mga katanungan na hindi masagot-sagot. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Maraming salamat and God bless us all.